Para na rin siyang dual sport. So hindi porkit hard compound siya, hindi makapit. So doon pumapasok yung branding mga ka-throttle na. Hey, what's up guys? And this is Ed Ride again. So balik tayo sa content natin na mga informative. So ngayon, ang content natin is all about tire or yung gulong. So ito nga na mga ka-throttle, na-miss ko yung ganitong klaseng content. So parang classic motovlogging lang. So ayun, medyo madumi lang yung NMAX natin kasi ilang buwan siya natenga. So mga 2 months yata or 3 months ko siyang hindi nagamit. So kung makikita nyo sa last video ko or sa my short video ko na hindi naman siya nalobat in 3 months, no? So ang topic lang natin ngayon is yung gulong ko. So ayan, pasensya talaga, medyo madumi. So kung napapansin nyo, napakaganda ng spike and malalaki, no? Para na rin siyang dual sport. So ito nga pala ay Michelin City Extra. Syempre stock size pa rin ng ng NMAX. Ayan, napakaganda. So bakit ito nga ba napili ko? So pagdating sa tire or gulong mga ka-throttle, so may dalawa lang akong pinagpipilian. So Michelin City Extra tsaka City Grip. So yung dalawa kong pinagpipilian. So ngayon na-explain ko sa inyo yung pinagkaiba ng dalawa. So ngayon meron akong big bike. So I'm planning to buy another tire para naman sa rear tire ng big bike ko. And I'm planning na yun nga, City Grip. So ito naman sa NMAX ko, bakit City Extra yung binili ko. So bakit magkaiba? I-explain ko sa inyo yung pinagkaiba nilang dalawa. And explain natin sa daan kung ano yung pinagkaiba nilang dalawa. So mas komportable kasi akong nagbo-vlog kapag nagda-drive. Drive muna tayo, doon na lang natin explain kung ano yung pinagkaiba nilang dalawa at bakit, ano yung reference ko kung bakit yun yung napili ko. Then medyo kinakalawang na, no, and kailangan na ng car wash talaga. Ayun nga guys, bakit City Extra yung napili ko sa NMAX ko at bakit City Grip yung pipiliin ko sa big bike ko. So ang pinagkaiba kasi ng dalawa na yun, so itong NMAX, panggamit ko siya pamalengke, pang daily. So bakit City Extra? Kasi guys, ano siya, hard compound siya. So bakit hard compound yung pinili ko? Di ba hindi siya makapit? So hindi porkit hard compound siya, hindi makapit. So doon pumapasok yung branding mga ka-throttle na. So pagdating sa brand, subok ko na talaga yung Michelin. So disclaimer lang, hindi ako binayaran ng Michelin. This is not paid video. Ibig sabihin hindi ito advertisement or ano pa man. Yung pinabili ko dito sarili kong pera, so hindi ito promotion. So ikot lang tayo. So ito honest review lang talaga. So nakatry naman ako ng mga ibang magagandang brand ng gulong, pero bumabalik talaga ako sa Michelin. So bakit City Extra muna yung pinili ko? Kasi guys, maganda siya pang daily. Kahit hard compound siya, kung kumpara mo siya sa ibang hard compound na brand, napakaganda ng Michelin. So iba talaga yung kapit ng Michelin guys kumpara sa iba. So medyo pricey lang siya, pero sa akin nasiserve naman yung purpose niya. Kumbaga medyo mahal lang siya kumpara sa ibang gulong, pero talaga namang nasiserve yung purpose niya. Makapit talaga siya and talagang hindi siya madulas guys. So never ako naka-experience ng skid dito sa Michelin guys. Talagang napakakapit niya, mapabasa man yan, buhangin or magraba. So bakit City Extra yung pinili ko? Kasi guys, ang City Extra hard compound, talagang pang daily siya, pang city siya. So like for example, kagaya nito, ayan, napakaraming ganyan daanan dito, yung mga kinakalkal ng Maynilad. So hindi na pantay yung daan, di ba? Ayan, may mga baku-baku na, may mga rough road na, may mga bakal-bakal. So napakaganda nung guys, napakaganda ng City Extra, napakaganda ng kapit niya. Design talaga siya para sa mga ganyang klaseng daanan. So kagaya nito, di ba? So given naman guys, no, na hindi naman talaga ganun kaganda yung yung spring netong NMAX. So ano nga ba tawag doon? So hindi talaga ganun kaganda. So medyo matagtag talaga siya. Plus kung magugulong ka pa ng makinis guys, medyo alanganin talaga. So ang napansin ko nga lang, kailangan ko ng medyo dual sport dito. So bala ko sana mag dual sports guys. So actually nakita ko tong City Grip, and yun nga, ilang months ko na rin tong gamit. So tinry ko muna kung maganda yung review. So yun, daming daanan dito. So pansinin nyo lang yung daanan guys habang nagbo-vlog ako. And ma-explain natin kung bakit ito yung pinili natin. So ilang months na nga binabili ko tong City Extra na to, and ngayon ko mabibigay yung pinaka-review ko. Kasi guys, ayoko magbigay ng review na hindi ko pa nasusubukan. So kumbaga hindi yung pagkabili, review ka agad kasi ito napili ko. Gusto ko bukod sa may una na akong reference kung bago ko to binili or bago ko to napili, gusto ko i-try din muna, diba? Kumbaga nasiserve ba talaga yung purpose niya. Kasi guys, nag-research ako sa Michelin, sa website nila and sa mga videos nila. So para talaga siya sa mga lubak-lubak, para sa rough road,
para sa gantong klaseng kalsada, mga uneven pavement, mga kalkal ng Maynilad. Ayan. So kagaya na ito guys, tignan nyo, medyo rough road dito, gawa naman ng Maynilad or DPWH yata yan. Ayan. So nagagamit talaga siya sa mga kagaya na itong gilid-gilid. Ayan guys, diba smooth lang siya. Ang ganda ng kapit guys, ang ganda ng grip. Ramdam na ramdam mo talaga compared before sa stock pa yung gamit ko. Guys, makapit yung stock ng NMAX sa mga hindi nakakaalam. Pero iba talaga Michelin, iba pa rin talaga. So yun nga, yun talaga yung purpose niya para sa mga gantong klaseng daanan. So kung tatanungin nyo naman ako guys kung nasubukan ko na ba ito ng basa, oo, nasubukan ko na siya, sobrang kapit pa rin. And ano naman siguro no, sa ilang months ko na pag mumotor or gamit tong City Extra na to, syempre may mga mauulan naman na ano na panahon. So talagang makapit siya guys, never ako dinulas nito. So sa mga hindi nakakaalam, ang bili ko dito guys nasa 2,000 isang gulong pa lang para sa NMAX. So siguro sa mga click, mga ganyan, mga Honda Beat, medyo mabababa siguro presyo niyan, mga below 2,000 siguro yan. Ayan guys, so tignan yung daanan dito, 'di ba? So ngayon, kahit kasi sabihin mo na hindi mo naman idadaan sa lubak, hindi kasi yan may iwasan dito guys, lalo sa lugar namin. So talagat malulubak at malulubak ka talaga. Eto basa oh. 'Di ba? Oh, walang kadulas-dulas guys, kahit i-banking mo pa siya. So hindi ako nakakaramdam ng skid. Meron kasi mga gulong na mararamdaman mo kapag tuyo yung daanan, okay siya, pero pag basa parang nararamdaman mo na hindi ganun kaganda yung grip niya. So para sa akin napakaganda na ito. To be honest guys, ngayon lang nakita ng brand na sobrang kapit pa rin kahit hard compound siya. Kasi before ayaw ko yung hard compound kasi nga pag tag-ulan na hindi siya makapit, parang ramdam mo talaga parang sisemplang ka or parang dudulas ka, kaya nag-slow down ka ng sobra. So ito guys, design na rin to para yung ano niya, yung spike niya, kung mapapansin nyo, yung mga dual sports kagaya ng ADB, halos ganun na rin yung design niya. 'Di ba? Malalalim yung spikes. And 'di ba talagang rubber na Michelin guys, napakaganda. So ngayon, kung tatanungin niyo ako kung long ride, kaya naman guys. Napakaganda niya rin pang long ride. Na-try ko na rin siya pakaibiyang, paikot. And sobrang na-enjoy ko talaga, grabe yung grip niya guys. Kahit hard compound siya, talagang ramdam na ramdam mo. So ito na ngayon guys, ang pinagkaiba ng City Grip. So yung City Grip kasi guys, hindi siya masyadong, yung spike niya hindi siya parang dual sports, kumbaga parang normal na spikes lang siya. Though marami naman siyang spikes, pero ang pinaka purpose kasi talaga ng spikes para sa basa. Syempre yung kapit na rin, nandiyan na rin no. So para maging daanan kasi ng tubig yan parang kanal ng tubig yan guys. Yung spike, dyan pumapasok yung tubig pag maulan na. So ngayon, dyan talaga design yung City Grip. So sa mga hindi nakakaalam guys, ang City Grip ay soft compound to medium compound. So ano ibig sabihin nun? Kumbaga guys, mabilis siya mapudpud pero sobrang kapit niya. Tapos naka-design talaga siya para sa mga wet road. So ang pinagkaiba niya sa City Grip, ang City Grip kasi guys, pang daily talaga. So matagal mapudpud ang City Extra pala. Ang City Extra, matagal mapudpud. Ang City Grip kasi, sobrang kapit niya, kaso medyo mabilis mapudpud. And mas mahal siya kumpara sa City Extra. So nasa 3,000 yata isa ng City Grip na para sa NMAX. Not sure lang guys, pero di hamak na mas mahal talaga siya. So ang kagandahan kasi guys, ang City Extra kasi sa mga gantong klaseng daanan, yung may mga lubak-lubak, ramdam mo yung kapit niya. Yung City Grip kasi makapit talaga, pero hindi siya ganun kakapit guys sa mga lubak-lubak or sa mga rough road na. So kunyari sa daanan na kagaya nito, baga hindi para dun yung purpose niya. So ang purpose talaga ng City Grip sa mga nagre-racing, sa mga track, so yun talaga yung ginagamit guys. And then kunyari like for example yung mga nagtitrending ngayon sa Marilaki, yung mga nagbe-banking, kung ganun yung driving habit mo, mas sinasuggest ko yung City Grip talaga. Pero kung ang takbo mo naman mga nasa 80, saktong banking lang, so okay na okay para sa akin ng City Extra. So ngayon, bakit ganun yung bibiling ko sa big bike ko, sa Ninja 500 SE ko? Kasi guys, ang City Grip, ano talaga siya, hindi siya pang daily. Kasi masasayang lang yung pera mo kasi mabilis siya mapudpud. So like for example, pang pasok mo lang sa trabaho, sobrang kapit niya nga, pero mabilis naman mapudpud, so mapapagastos ka lang. Ang big bike ko kasi guys, pang weekend ko lang yun, kumbaga pang rides ko lang yun.
So hindi ko talaga siya pang daily or hindi ko siya dinadala sa malapitan lang. Mga pang long rides talaga na alam mo yun, parang minsan bakbakan yan eh, di ba? Aminin na natin talaga mga big bikers, mga kamote yan eh. And ang masasabi ko lang guys, iba kasi ang kailangan na gulong talaga sa big bike. Kumbaga pag stock kasi talaga, hindi siya makapit naman guys ang stock ng big bike ko, kaso hindi siya ganun ka-reliable. Kumbaga hindi ako fully confident na makapit siya. Kaya para sa akin guys, kailangan talaga magpalit ng gulong na medyo medyo makapit talaga. And yun nga, nakita ko yung City Grip, hindi lang medyo, talagang makapit talaga siya kasi Michelin yan guys eh. So sa mga hindi nakakaalam no, sa mga baguhan lang dito, matagal na ako sa pagmumotor, so masasabi ko nasa top tier talaga pagdating sa mga gulong o pagdating sa rubber na mga gulong. Talagang Michelin tayo guys. Kahit yung mga car guy, di ba, medyo mahal lang ang Michelin, pero pagdating sa safety talaga, mapa hard compound man yan, talagang maasahan ng Michelin. So yun guys, siguro naman hindi nyo ako paghihinalang binayaran na ako ng Michelin, or hindi ko sila pinopromote kasi malaking brand yan guys, di ba? Ay, gasino ba yung channel natin? Yung mga ibang gulong dyan na brand, pwede nyo naman ikumpara. So try nyo yung Michelin guys kung magsisisi kayo. So para sa akin, sa mga kapatid natin dyang riders, concern lang ako kasi guys, dati kasi Michelin talagang pinakamahal sa Pilipinas na gulong. Kumbaga yung mga madalas natin makita sa market, Michelin talagang pinakamahal. Pero ngayon napapansin ko yung ibang gulong nagmamahal na rin, kumbaga kapresyo niya pa rin. Eh yung mga gulong na yun guys, before nagamit ko naman, hindi siya ganun kakapit. Kumbaga parang sumabay na lang sila sa trend ni Michelin. Since marami ng option yung mga tao, minahalan nila yung presyo nila. Pero pagdating sa quality, ibang iba talaga si Michelin guys, ako na nagsasabi sa inyo. So nung baguhan pa lang ako guys sa pagbablog, naka Honda Beat pa ako. Merong senaryo guys na yung Honda Beat ko, sobrang tagal ko bago napalitan ng gulong kasi ang gamit ko Michelin. So lumalabas na yung ply. So medyo nakakahiya nga no, kasi ang daming views ng video na yun. Ang tawag ko pa sa ply, i-play. Hindi ko naman alam na ply pala ang basa doon. So hanapin nyo yun guys dito sa channel ko sa YouTube, makikita nyo sobrang dami na lumalabas na yung mga ano niya, yung mga ply niya. So ano yung ply, yung parang mga ano niya guys, mga tali-tali niya, yung mga parang maliliit na lubid, nagsisilabasa na or pa yung sinulid na mga kapal. So Michelin gamit ko dun guys, and soft compound yun. Yun ang kagandahan sa Michelin guys, kapag soft compound, kahit yung pinakaloob-looban na ng rubber niya, magagamit nyo pa rin. Sobrang kapit, talagang may confidence kayo mag-banking. So yun lang guys, ano masasabi nyo? Para sa akin, kung yung daanan nyo naman puro ganito na asphalt, ang pinaka the best dito City Grip. Kung araw-araw ganito daanan nyo. Pero para sa katulad ko kasi guys na ang daming binubungkal ng Maynilad, so para sa akin guys, hindi worth it ang City Grip, City Extra talaga. Ayan guys, so kunyari kagaya na ito, 'di ba? Pantay yung daanan. Tapos may mga paliko na ganyan, hindi mo naman kaagad makikita yun eh, di ba? May mga time kasi na hindi mo na pwede iwasan yung lubak, kasi pag iniwasan mo yung lubak, si semplang kaya mga ganyan, di ba? So pwede kasing mag-skid kapag hindi makapit yung gulong mo. So dito pasok na pasok yung City Extra, Michelin City Extra. Hindi ko alam kung subok nyo na yun meron guys, ang ganda ng kapit kahit sa compound pa, sobrang ganda talaga, mapapaano ka. Pero pag kalagitnaan pag medyo napudpud na yung ano niya, spike niya, tumudulas na guys, hindi na ganun kakapit. Ay yung Michelin guys, subok na mula una talagang makapit na talaga. So ayun lang guys, maraming salamat. So tuloy natin yung mga ganitong klaseng informative na content, and syempre upload ko pa rin yung mga gala namin with Lobo Riders kasi guys, gusto ko lang i-share. So panoorin nyo guys minsan yung mga video natin, kahit hindi informative, kumbaga parang rides lang, enjoy lang. So ayun lang, sana tuloy-tuloy ng upload natin at wala nang emergency mangyari. Ayun mga kagaya na ito guys, tignan nyo yung daanan Dito ako tuwan-tuwa sa City Extra, and hindi ko pinagsisisihan na ito yung binili ko. Ayan, sudden brake, diba, smooth. So ito basa, ayun hindi dumudulas. Maraming salamat guys, and this is Ed Ride
Ride safe always, ride safe. Paki-subscribe naman guys.